pinakamahalaga sa lahat. Kasi buhay ng taong nakasalalay dito. Itong ground or neutral. Kapag naka 3 phase, neutral yon. Kapag single phase, itong ano, halimbawa, itong block ng line, itong neutral for ground. Dapat sana magkasama itong dalawa. Ito connect. Ito ang line bolt. Minsan ako nagtrabaho sa minahan. Padaloy ako ng ground doon sa ano, yung 3 phase. Tuloy single phase na rin ng linya nun. Sinamahan ko ng isang ground na walang balon. Bali 4 na sila. Akalain mong ako pang naging mukhang sa minahan. Kasi papatay daw yun ng tao. Di samantala, yun nga ang iniingatan ko, yung tao. Kasi kung wala kang ground doon, lahat may balot. Kung mag-leak yung line bolt, paano mapupuntahan ng kuryente? Yung ground ay may balot yung ground. Ayaw nila ng mayroong ground papunta sa ilalim ng mina, sa ilalim ng lupa. Tapos, kung mag-leak, hindi ninyo ito kinunik sa ground, ang body. Tapos, nasira ang water seal. Pumasok dito ang tubig. Ay mayroon ditong mga dugtungan na wala namang sigo yon. Hindi naman yan insulate. Walang insulator yon. Tatagos din sa tubig yung kuryente. Pupunta dito ang kuryente. Tapos ito'y masisira. Hahawakan naman ng electrician or nung minero kasi kala niya kung ano lang at ayaw sumipsip ng tubig. Paghawak niya dito, tigbak siya. Ako lang ang nagmina na ay kung bakit ayaw ako paglagay ng ground sa ilalim. Ayun daw, pag hinawakan yung walang balot na ground, oras na maputol daw yun, ay may kuryente na. May kuryente nga yun kasi dadalo yun dun sa load. Pero bakit may mapuputol? Number 2 wire yun. Number 2 aluminum. Paano yun mapuputol? Para magkaroon ng kuryenteng pabalik galing dun sa load. Eh kung siguro nilagay mong ground ay maliit, kababagit-bagit nun sa bigat ng wire, mapapatid talaga yun. Pero kung number 2 wire gauge na number 2 ang ilagay mo doon, paano nila mapatid yun? May asiro pati yun sa gitna. Ayan, hanggang sa umalis na ako sa mina, yung karunungan na nila lang ang gumagana. Bahala sila. Minsan magtatag-ulan na, kailangan na mag-3 phase ng linya kasi ito mahihina lang. Mabababa lang ang kayang higupin ito. Nag-3 phase kami, tapos wala nang tumataloy na, wala na dong ground kasi 3 lang yung wire niya, line 1, line 2, line 3. Tapos nandito lang ang tubig, pero malawak na malawak, malakas yung bukal. Sa sobrang tagal na nagpapump, bagang-baga na ito, hanggang yung langis nito sa loob kumukulo na sa sobrang init. Naputok niya yung likod ng pump, 5 horsepower yon. Naputok niya dito, basag. Siyempre masisira yun at putok na. Nagtaib naman ng tubig, nalampos na ito. Nung pinuntahan na ng tao kasi alamin kung ba't nasira,
madilim sa ilalim ng lupa, headlamp lang ang gamit niya. Kita niya, yung nagbublo yung tubig, dumadaloy sa lupa. Oh, eh kung may ground yun, i-break niya yung breaker. Kasi, yung hindi magiging load yung lupa at saka yung tubig. Mahina lang kasi yung maging load kumpara dito sa katabi niya yung ground. Direktang short circuit niya yung tatlong linya kung mayroon dong neutral or ground. Short circuit agad niya yun. Kahit medyo malaki ang breaker, puputokin niya yun. I-trip niya yun. Ayun. Kung walang ground, mauubos ang tao. Sayang ang pinaghirapan. Ito pa yung isa nating kailangang malaman kasi maraming nagkakamali ng pagbili ng water pump. Itong pagbibili kayong water pump, una ninyong aalamin yung max head nya, yung kayang akyatin. Katulad nito. Ito, max head 30 meters. Kaya niyang akyatin yung 30 meters. Pero yun, kaya niyang akyatin yung 30 meters kung i-reduce ninyo ito ng 1/2 or 3/4. Kasi kung ito mismong laking ito ang gagamitin ninyong hose, pataas ng pataas, hindi niyo kayang akyatin kasi napakabigat ng tubig na yun. Katulad nito naman, ang max head naman ito ay 1 horsepower. Ayan. Oh. Head max 46. Yan naman, ang 1/2 lang ang kaya niya akyatin kung 46 siya. Ito kung 46 ang max head, kailangan 1/2 lang yung linya niya. Ito naman, ang basahin natin din ang max head nito. Dilim. And high max, it's max, head max 31 meters. Ito naman ang max head nito. $25 meters, 1 horsepower. Pero ang linya naman niya 1 1/4. Ito didos rin ang linya.